Good morning! So, andito ako ngayon. Hindi ako mag-work today sa work ko kasi meron kaming tinatawag na volunteer leave dun sa workplace ko. I think yung ibang pinagtatrabahoan ko dati, walang ganon na klaseng leave. Pero sa company namin ngayon, meron siyang tinatawag na volunteer leave. At ito siya ay 1 day per year lang. At paid leave siya. At ang purpose nito ay pwede kang mag-leave para mag-volunteer ka sa community ninyo, sa kung anong mga charitable group dyan. At ngayong araw na to, in-invite ako ng aking friend na tulungan siya sa pag-prepare ng community lunch dito sa Old Church on the Hill. Church siya dati, pero ngayon imbis na simbahan siya, ginagamit yung building or buildings sa isang compound na to na parang community center siya na nag-hold sila ng mga classes dyan. For example, meron silang mga craft groups. I think may English class minsan, mga yoga class, mga ganon. Pero para siya sa community. So, kung may babayaran man, ito ay sobrang mura kasi more siya na community na group or not for profit na group. Nag-hold din dito ng community lunches. May mga volunteers na magpe-prepare ng lunch, magluluto. At sa araw na ito, isa ako sa mga volunteers na yon. And then, itong lunch na to ay libre para sa mga tao. Samahan niyo ako ngayon sa pag-volunteer ko dito sa Old Church on the Hill sa pag-prepare ng community lunch. Tara, let's! Pumasok na ako. Andun na yung friend ko. At ito na siya, nag-start na ako sa pag-work. So pagdating ko, inintroduce muna ako sa mga volunteers doon na iba. And then naghugas ako ng kamay para syempre malinis yung kamay natin. And then yung binigay sa akin na unang assignment ay yung pag-slice ng mga carrots. Or ito siyang meron silang peeler na ganito na parang peeler siya pero yung labas niya, itong mga strips na ito na parang spaghetti na itsura yung carrots na. So ito siya, ihiwain ko pa siya ng maliit para mas madali sa mga tao na nakainin kasi meron ibang mga matatanda or medyo mahina yung ipin. So kailangan mas madali lang sa kanila para nguyain yung pagkain at kainin. Ito siya ang para sa salad na i-prepare ng ibang mga kasama ko dyan ng mga ladies. Garden salad siya. After a while, may dumating na another pa na volunteer na pinatulong siya sa akin sa paghiwa ng mga carrots para mas mabilis. So, natapos na namin yung carrots kasi mabilis siyang mag-slice. And then, inihalo na siya dun sa salad. So, nag-move on ako dito sa mga kamatis naman. Ito naman yung pinahiwa sa akin, yung mga kamatis. At ito siya ay para sa upo na ulam. So yung bagong volunteer na yon na dumating, may dala siyang upo galing sa garden ng nanay niya. And then yung mga Australian na ladies doon, hindi nila alam kung paano lutuin yon. So, buti na lang itong friend ko na si Lynn na Pinay din, siya yung nagsuggest na pwede nating gisahin yan para another siya na ulam na pwede siyang vegetarian naman na option para sa ibang gusto ng vegetarian na ulam. So, ito siya, naghiwa ko ng kamatis at naghiwa na rin si Lynn ng bawang habang niluluto niya rin ang chicken adobo na may patatas. Na yun siya yung parang main na dish na ipares of course sa steamed rice or boiled rice. Adobo. Ha? Tignan yan. So here we are. Hinihintay ko pa na madurog yung kamatis and sibuyas.
And then we're gonna have this upo on top. This is going to be adobo, chicken adobo. Patatas. An apple. Pineapple salad. Rice, pineapple. Meanwhile, itong isang volunteer dito sa dulo ay nag-chop-chop siya ng mga kamatis at nilagay niya dito sa food processor para lalong madurog para na magawa siyang tomato sauce for future ng ulam sa mga future lunches. Kasi sayang naman na ang daming kamatis na parang malapit na silang mag-overripe. Agad mo. Galing-galing mag-calculate, parang calculator. Chicken adobo, yeah. That's one. This one's chicken adobo. What's this one? Salted ugo. I don't know what you call it here, but in my country we call it ugo. It's ugo. Ugo. So it's just a plain ugo. At habang kami ay nagluluto ng mga ulam ay meron silang cream na nilagay dito sa mixer para naman yan sa dessert. At ito yung mga herbs nila, mga spices dyan sa shelf. So, check natin itong adobo. Okay na ba? Dalawang klaseng adobo yung lulutuin namin dito. So, meron na gluten-free at meron na hindi gluten-free. Dressing for the Mixed dressing salad. for the salad. So a bit of lemon juice and olive oil. And I'll do a bit of that. Sometimes you don't... pineapple juice? No, that's a good idea. Now, Just that what do they and call that? the olive oil. yeah, yeah. Malapit na mag-open ang karinderya. Gluten-free. So, magsiserve daw kami. Hindi ako makapag-vlog mamaya kasi magsiserve daw kami sa mga plates. Hindi pwede na sila lang yung mag-scoop ng plates. Mag-serve kami. Dito lang ako mag-serve. So, hindi ako makapag-video mamaya. Ito siya yung lunch ko, rice at adobo at garden salad. Pagka maya-maya ay natapos ng lahat sa pagkain ng kanilang mga kanin at ulam at salad. So, inihanda na namin yung cake, which is beetroot chocolate cake yata. Tapos, mainit pa siya galing ng oven. So, pinapalamig pa ng konti. And then, lagyan namin siya ng cream. And then, nilagay namin siya sa mga bowl na ito na may kutsarita. At ito siya yung magiging dessert namin for today. Pagkatapos ng kainan ay marami din yung mga tumulong para maghugas ng mga plato at ng lahat ng kailangang hugasan. So ito siya, galing ito sa dishwasher na pinagtulungan din nila na i-load doon, and then nagtulong-tulong din kami sa pag-wipe na para maging dry itong mga bowls na to at mga baso at ibalik sila sa mga cupboards o mga cabinets dito sa kusina. Tomato sauce na niluto kanina. Then, it's gonna be for future dishes na. I-store na nila kasi napakaraming tomatoes. And then, sayang pag nasira. And we're almost ready to go home. So, we have cleaned up the kitchen na. Malinis na yung kitchen. Hi! So, ayun na nga guys, nakauwi na ako dito sa bahay.
tapos na yung volunteer work na ginawa namin kanina. So, akala ko talaga na kaming dalawa lang yung magluluto. At buti na lang pagdating namin doon, pagdating ko doon, marami pala yung tulong-tulungan na nagluluto. At marami sila doon, siguro mga sobra 5 yung nag-volunteer doon na tumutulong sa pagluluto. So, yung iba gumagawa ng salads, yung iba yung dessert, yung ginagawa nila, yung cake. And then, ako naman at first yung sa carrots, ako nag-chop ng carrots. And then later on, nag-serve na kami. So, kami yung naglalagay ng food sa plates, sa bowls nila. Tapos, yung mga gusto ng additional na pagkain, balik lang sila for seconds para masigurado na ma-serve ng pagkain ng lahat ng andon. May mga leftovers din, so pinak namin yun. And then, kung sino doon yung mga gustong mag-take home ng mga leftovers. Tapos, nag-serve pa pala kami ng dessert. And then, nag-clean up ng kusina, ganun. And then, afterwards, yung iba na iwan pa doon, pero kami ni Lynn, nauna na kaming umalis. At, yun na siya. So, every week yun na ginagawa nila, every Tuesday, na merong community lunch doon. So, ako, this week lang ako tumulong. Kasi, once a year lang yung volunteer leave namin sa work na paid leave siya. Nung kararating ko lang dito sa Australia noon, yun siya yung ginawa ko kasi wala pa akong work for several months. So, naisipan ko na mag-volunteer sa school. Yun siya yung naisip ko na paraan para ma-push ko yung sarili ko na lumabas sa bahay regularly at ma-improve yung Australian English ko. Kasi kung sa bahay lang, ate ko yung kausap ko, and then we talk in our language. So, hindi mag-improve yung English ko dito sa Australia. Kasi di ba iba yung Australian English sa nakasanayan nating English sa Pilipinas na usually it's more like American English doon. It's also a very good way to learn about Australian culture. And then, it's also great that, you know, you're able to help out sa community. So, highly recommended ang volunteer work. It was a lot of fun and the people were very nice. And then, pati yung mga pumunta doon ng mga guests, siguro, it was like intended for about 50 people. And then, may mga leftovers naman. So, I think it was much less than 50 yung dumating kanina. It was a great day. And kung kayo ay nasa dito sa bahay namin and you'd like to also volunteer sa Old Church on the Hill, pwede lang kayong mag-contact doon. Meron silang Facebook page and then you can also go there. You can drop by there during the week para magtanong kung ano pwede nyo may tulong or kung ano yung mga programs nila na pwede makabenefit sa inyo. Yun, so the volunteers there, they're very friendly, they're very nice. So, welcome lahat doon. Thank you very much for watching my vlog for today. And you'll see me next time. Bye!